Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Wednesday, March 11, 2026. So, nag-up ulit yung index natin. Bumabawi dahil sa mga pangako ni Donald Trump na patapos na yung gera nila. Pero ongoing pa rin naman yung yung mga missile attacks nila doon. So, anyway, nag-green pa rin naman yung index natin. Yung US market nung kagabi, mix yung galawan pero hindi naman ganun kalaki yung mga galawan nila. Tapos sa European stocks, medyo bumabawi kanina. Tapos sa Asian markets, karamihan sa kanila is verde po yung galawan. So medyo maganda yung trading environment natin. Sa crypto, medyo nag-drop siya ulit ng 70K si Bitcoin natin. Okay? So anyway, good vibes, paunti-unti, pumakit yung index natin, pero parang meron siya malakas na resistance dito sa may gap area natin. So nag-close ng 6,158.33 and then meron tayong konting net foreign sell. So pasel ng pasel yung mga foreigners, 219.41 million. Okay? So maraming gumalaw ngayon. Karamihan is ito Sinoplas at saka yung mga penny stocks yan. Karamihan penny stocks at saka mining stocks yung gumalaw for today's trading natin. Kahit si oil natin, naggalawan din sila. So nagberde si Petron at saka itong si Shell Corporation. Hindi ko napansin si TAP kung maganda yung galaw niya kanina. Okay? So nauna sa listahan natin, SCP, may Maharlika project na ba tayo dito? So, bumigwas siya, 11.83%. So, sinundo na niya. Actually, nasa resistance na siya. Ito yung pinaka-pick niya last time bago magkaroon ng negative news sa Iran, di ba? So, maganda yung galaw niya. And then, meron siya, pinush siya, 10.03 million na net foreign buy. Okay? So, mining stocks, APX, umakyat ng pabalik na, no? 8.27%. Naging opportunity pala yung mga malakas na drop natin no Monday. So, meron siyang 26.93 million net foreign buy. Tapos si Plus, baka marangada si Plus. Pero parang hindi pa rin siya makalusot sa MA 100. Pero anyway, malakas yung galaw niya ngayon, 7.52%. Umabot to ng 9% kanina umaga. Meron siyang 100.49 million na net foreign buy. Tapos si Felix Mining, nag-up ng 5.36%. Meron din siya net foreign buy na 9 million. Tapos, hindi ko nakita si sino pa ba yung ibang mining stocks natin dito? AP, Aboitiz Power. Gumagalaw ba yung power dahil sa mga oil issue? So, nag-up siya ng 4.76% and then meron siyang 4.19 million net foreign sell at saka si Shell PH gumalaw nga din siya. Ito, nag-up siya ng 4.76%. Meron siyang 8.16 million na net foreign buy sa market natin. Okay? So, unti-unti, bumabalik yung mga alaga natin. Disclaimer pa rin, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel as usual para updated ka sa reviews natin. Subscribe ka lang po or kung gusto mo join ka dito sa mga kasama natin dito. Okay? And then, ayan, may na-internet ulit natin. Sa mga nagsusubscribe, maraming salamat sa usual viewers sa trending stocks, company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and then PSE stock market studies po natin. Sa crypto naman, follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to. Subscribe ka lang para updated ka din sa mga crypto reviews natin. Social media, Facebook account na Palaboy Trader or dito sa Facebook page. Check mo na lang po. Tapos sa Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market, Twitter, wala pa yung summary ng index eh. Medyo maaga to review natin. So, basahin ko na lang kung ano yung mga na-repost ko dito. Okay, so first up ng trading natin, mas malakas yung first up eh. Mabot yata tayo ng halos 1% kanina kasi si Plus nag-up siya 8.3%. Ayan. So wala naman tayong balita. Tapos si Jollibee Corporation, may mga news siya, di ba? So 2.56%. ICT,
earnings yata maganda kay Jollibee ngayon. 2.46%, si China Bank 2.08, tapos CNPF ay bawi na 2.06%. So, yung mga nag-drop, konti lang, mababa lang naman. Emperador 1.7%, San Miguel negative 1.36%, and then GGS negative 1.15%. Okay, first up yan. Ito yung closing natin kanina. So, bagal ng net. So, nauna sa Lisana Resi Plus, 7.62% nga. CNPF, ay umakyat pa, 3.24%. ICT, 2.82%. China Bank, 2.59%. At saka si Jollibee, 2.46%. Ayan, so, nag-drop si Emperador, minus 2.6%. SM, hina ni SM minus 2.33%. Converge, minus 2.19%. Okay? So, foreign funds bought. Ito yung mga binili. China Bank, East West, PNB, PSE, ASNF, Gen. Maynila, dumakit din to eh. So, CNPF, Keeper, RFM, Costco, CRIT, MEG, Dito Now, Cebu, ICT, STI Plus, Aldi, APX, ATGO, at saka si Nickel. Foreign funds sold, BPO, BPI, DHI, APFPH, MER, Emperador, FB, GSMI, Ayala Corporation, Aboitiz Equity, AGI, Ali Erich, Philrich, Globetel, Converge, Web, Pure Gold, SSI, at saka si AGP naman. Okay? So, ito yung, may mga oversold na pala tayo, sina BPI, JT Cap, at saka LTG. Ayan. So, kung naghanap kayo ng mga bounce, no? Ayan, sina SM, All HC. Ayan. So, ang dami na palang oversold ng mga stocks natin. Tinma, meron siyang dividends, 0.6. Bilyonaryo, Albi Binete, Stream His Holdings in DG Plus Interactive Corporation. Ayan, may nagbenta pala, oh. Kasi nga naman, ang bili lang nila. Tama ba yun? 2.68, di ba? So, ang baba naman kumpara sa bili na yung current price niya ngayon, di ba? Mataas siya. So, panalo, paldo talaga itong mga DG Plus holders natin. So, Jollibee post-record profit. So, strong yung closing ng 2025. Share buyback, MEG, SM, AGI, SMPH. Hotel 101. So, nagpaparamdam si Double Dragon. Alter. PCC cleared A Brown Alternergy Wind Joint Venture Regulatory Overhang Remove. Okay, so hopefully para kay Alter, kaya pala siya gumalaw kanina umaga. Si TAP prepares perpetual preferred shares. Converge, net income plus 9.6%. Maganda. Jollibee, nag-up yung profit niya ng 5%. Double Dragon, first Filipino hotel brand overseas. 680 rooms, top 5 largest in Spain. And then ito yung closing natin kahapon sa US market. Hindi naman ganun kalaki yung drop, pero mix yung galawan niya. Okay, House clears Rason, more power. Ayan, may bago siyang project. SMPH prepares to host the ASEAN Summit in 2026. Tuloy pa rin ba yan? Tapos SMPH is positioning its small portfolio as a key driver of growth and stability through 2030. Jollibee, net income, okay yan. SCC, 25 net income below forecast. Jollibee, okay yung earnings niya, di ba? 5% sabi kanina. SMPH, Silangan Warehouse is in Laguna is now 100% lease. Maynilad is nearing completion of major water and wastewater infrastructure upgrade. Simirara income, nako, mga ka-SCC, down 33% on lower coal and energy prices. Dapat ngayon siya mahalaga, di ba? Kasi kulang na kulang tayo sa energy. Aboitiz, equity below forecast. In line with forecast. Tapos si AP, bakit to umakyat kanina? Has seen a notable surge in trading activity following its full year 2025 financial disclosure. So, may bidding din yata sa mga power to eh. So, anyway, mahal ang power ngayon. Maynilad is near completion of several wastewater upgrade. Okay? So, Aboitiz Power, meron din siyang loan for Camsor Wind Farm. Okay? So, ano ba siya? Earnings above forecast. Maganda pala earnings ni AP. Tapos si FB,
Yung year over year niya plus 24%. Okay din siya. So BPI, oversold na kanina sabi, approve 6.1 billion green loan for Aboitiz Power. ASEN, pumitik din to Net income, kaya lang below forecast pala siya. So the 15 billionaires of the Philippines according to Forbes. Ayan, yayaman niya, no? Puro stocks lahat to eh. Enrique, Ramon Ang, Lucio Tan, Manny Villar, hindi na siya sa pinakamataas, no? Dahil dun sa reevaluation niya, yung mga okay, billion USD yan, ha? Okay, halimbawa, ito, 1 billion, sabi yung 1 billion kanina. Si Tony Tan Cacchon sa Jollibee. So 50 billion peso. Hindi pala siya yung major shareholder ng Jollibee natin. Okay? Tapos yung post natin kahapon pa. Ayan. So, and then yung Patreon, hindi ko nabuksan. Yung mga gusto na guide sa trading sa market natin, sali lang po kayo dun sa Patreon channel po natin. Okay? So, gumaganda, nag-stay tayo ng kahit papano, slightly above ng MA 100. Kung tama yung sabi ni Donald Trump na halos, ewan ko, parang hindi rin ako maniwala na patapos na yung gera eh. Kasi ongoing pa rin naman, di ba, yung mga missile attacks nila. So anyway, bigyan natin ng good chance. So hopefully makabalik tayo from 6.1 papunta ulit dito sa 6.5. Pero hindi pa tapos eh. So baka meron pa for the coming few days. So RSI is still below 50. Nasa bear side pa rin yung index. Siyempre, at saka yung market formation natin is mahina pa rin. So 6158 nag-close 0.52%. And then meron siyang 219.41 million na net foreign sell. Okay. More or less, nasa 7 billion pa rin naman yung net foreign buy ng market natin. So ito yung mga winners. SCP yun ang una. So biglang umakit 11.8%. Ganda. Tapos si Oldie, nabuhay, 11.76%. Hopefully, maka-breakout. Si APX, 8.27%. Nakabalik na. Ganda na ulit ng trend ni APX, C+, uy, 19. So, 7.62. Naka-breakout ba? Konti. Naka-breakout ng konti sa MA 100. Tapos si Felix Mining, 5.36% nga po siya. Tapos si Shell PH, 4.76%. Si dami din, DHI. Si DHI, ito yung nanguna kanina umaga, pullback na naman. So 4.63%. 80, Atlas. Mining, 4.6%. Ayun, may Doji pala siya noon. Tapos si Nickel, 4.27%. And PhilWeb, breakout. PhilWeb, okay, pabalik, 4.07%. Okay? So marami pong gumalaw for today. Yung bumagsak, yung may volume na lang So karamihan kasi mga penny stocks eh. So CHP, first time natin nakita si CHP. Ayun pababa. So oversold na, 3.3%. Tapos si Megawide, minus 2.95. Araw lang. Walang volume si ARA. Tsaka si Mermer. SM, ito oversold na, no? Minus 2.33%. Ayan, oversold na si SM. Antakin mo, SM. Hindi naman lugi ba siya sa earnings? Makalugi yung earnings niya, kaya patuloy na bumabagsak si SM natin. Okay? At saka si Converge pala nag-drop din ng 2.19%. Ayan, nagda-downtrend na yung mga ibang uptrend na stocks natin last time. Okay, so tingin tayo dito sa global markets ngayon. So mix yung galawan, pero berde, plus 0.16 sa S&P, plus 0.1 sa Dow Futures, and then sa Nasdaq is plus 0.15%. Okay, namumula na pala yung European stocks, mapula, and then mix na yung galawan dito sa bandang Asia. Ayan, kanina berde lahat eh. So nagbago pala yung sentiment ulit. Baka may bad news na naman kay Donald Trump. Okay, so pagdating sa crypto, 69.7K si Bitcoin. So nagda-drop sila ngayon. Ethereum 2.014, si BNB 641, XRP 1.38,
And then si Sol 85.5 at saka si Dodge sa pinakamababa pa rin 0.09. Okay, so punta tayo dito sa mga trending stocks, at least maganda na ngayon. Verde na yung mga pag-uusapan natin. So unahin po natin si SCP. So buti pa to si SCP, no? Nakabalik na kaagad dito sa ano, habang may gear pa rin, no? Nakabalik pa rin siya dito sa pinaka-peak niya last time. Ayan. So may tendency tuloy na mag-breakout, and then alam naman natin wala tayo kasi resistance dito sa bandang kaliwa, di ba? So congrats kung meron ka. Taas na rin siguro binalik na ito. Sukatin natin dito sa base niya. Ayun, oh, halos 20% yung binalik ni uh, SCP natin. So congrats po kung meron kang SCP. So nag-close siya 20.8, 11.83% up. And then meron po siyang 10.03 million na net foreign buy. So pwede mo nang itaas, no? O dito na lang. O sige, ganyan yung range natin, malaki. From 17.4 to 21. Pero pag nag-breakout, so mababago na yung ano, yung trend natin sa kanya, di ba? So para may trend siya dito sa bandang kaliwa, no? O halos sakto din, no? So matigas-tigas na resistance yung ano pala, above ng 21 pesos. So dahil dyan, 2 days, 3 days na magandang galaw. So nagkabab siya ng 50, RSI 50, tapos okay din, no? Nagre-recover na rin yung ano, MACD formation niya. Okay? Congrats kung meron kang SCP. Nakabalik. Next na bumabalik si APX, Apex Mining. Ayan, oh. So MA20 yung kinapitan niya, no? So ito yung magiging trading range natin sa kanya. Ayaw lumabas nung ano, right click ko sa kanya. Okay, tapos ito, no, pinaka-resistance area. Okay, so tinutuloy niya yung trend niya na maganda. So sabay na rin to siguro sa gold. Kasi kahapon maganda yung gold, ah. Ngayon kaya, silipin natin kung nag-recover na yung gold prices natin. Okay, medyo nagda-drop siya ngayon, no? Negative 0.18%. Ayan. Pero okay, okay yung trend niya. Oh. Ready din sa breakout yung ano eh, price action ni gold. So balik tayo dito kay APX. So maganda yung close niya, 8.27% nga po. So 16.5%, and then meron siyang 26.93 million na net foreign buy. Okay? Next, mga diamond holders plus, okay, nagbenta pala si Sir eh. So, tignan na lang natin kung may-epekto yan. Pero 1 billion pa rin naman yung bili ni pinaka-chairman natin. No? So, nag-breakout na siya ng konti. So, hopefully, nakabalik na tayo dito sa trading range natin from 18.6. May range kasi tayo dito eh. To 26.5. Ayan. So, optimistic tayo, no? Dito kay plus natin. So, ito yung range niya kasi, di ba? Laki ng range niya. Oh. So, naglalaro yung trading range natin sa kanya ng 38%. So, halos 48% pala. Okay? So, at least, at long last, nakabalik na siya sa MA 100. So, maganda rin yung itsura ng RSI niya. So, makita mo dito, nandito lang sa taas. And mabagal pero unti-unti umakyat din yung MACD formation natin. Okay? So, kung hindi ka masyadong optimistic, sundan mo na lang yung ano, yung green line na ginuguhit natin. So, nag-close siya ng 19.2, up ng 7.62%. Meron siyang 106.49 million. So, ito maganda kay ano kay Plus. Ilang araw na ring tinutulak ng ano foreigners kasi yung price action. Okay? Next, Felix Mining. So, parating na yung kanyang tapos na pala yung dividends niya, oh, na maliit, maliit lang. Ayan. So, nakabalik na rin. Parang Apex lang yung galaw. So, parehas lang sila. Nakabalik sa trading range natin. Ganda ng galaw na ito, oh. So nasa 13 yung ano, pinaka-next na resistance. So hindi ko muna lalagyan, baka ma-hype. Pero bumabalik siya sa ano eh, uptrend na channel niya. Ayan, nakabalik siya. So okay na rin yung itsura ng RSI level. Yung MACD hindi pa masyado naka-recover. So nag-close siya 11.4. Tama ba yung drawing natin? So up siya 5.36% and then 9.1 million net foreign buy. Okay? And then next, CAP. So siguro maging magandang tingin sa mga power corporation natin, no? Maliban lang kay SCC kasi pangit yung earnings niya kasi
sila yung kailangan natin during this time. So, sideways pala itong si AP natin, pero meron siyang ibibigay na dividends na 5%. Okay na rin to, March 18. Ayan, so bantayan nyo na lang po, may dividends na parating. Pero overall picture, ano din siya uptrend din si ano, di ba? Mabagal pero uptrend din si ano, Aboitiz Power. Okay? So mukhang maganda yung ano future nitong si AP. So nakabalik na siya dito sa bull side, pero parang sideways nga yung overall picture niya. Okay, so nag-close siya 44 pesos, up siya ng 4.76% and then meron siyang 4.19 million na net foreign sale. And then lastly, so Sinap Picor umakyat na check ko na to kanina. So umakyat. So kasi tama ba yung iniisip ko sa kanya na ayan okay yung galaw niya. Magbabounce at magbabounce itong mga mining oil stocks natin kasi may giyera pa rin di ba? So, hindi kaya shakeout lang to malaking dalawang bagsak na yan. Sa case naman ni Shell PH, meron din siya may malakas din na drop So, no Monday, kabaliktaran nga no Monday, saka siya nag-drop. And then ngayon, nagre-recover na yung price action natin. So, hopefully, babalik siya dito sa sideways channel. Kasi mahal ang gasolina di ba? Okay, so kaya lang, downtrend yung lahat ng ano niya indicator niya. Mahina yata si Shell. Okay. Hopefully, ito na yun. Bumalik na sila. Kasi yung volume niya halos parehas din So, nag-close ng 11 pesos, 4.76% up, and then may net foreign buy na 8.16 million. Okay? So, nagre-recover yung yung galaw na market natin. Hopefully, ma-close the gap. Pero, hindi rin tayo ganun ka-optimistic pa for the short term. Kasi ongoing pa rin naman yung gera, di ba? Isang may big move lang na gumalaw dyan. So, hindi natin alam kung ano pwede mangyari sa market natin during this time. Ang pinaka, ko na lang sa kanya, close the gap. Close the gap muna. Tapos, retest and then saka bumalik ulit yung index natin. May lumalabas na foreigners pero malaki pa rin 6 to 7 billion pa rin yung net foreign buy natin. Okay? So, hopefully mas maganda bukas. So, nag-close 6,158, 0.52% up yung index. And bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. At yung crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter. And yung Patreon natin, yung mga gusto ng guide, sali lang po kayo sa group. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.